O sige, ikikwento ko na. Gift ni Mami. Ay, sige na. Sige na, ikikwento. Dito ka, blocking ka sa camera. O, makinig ng maayos. Mami! Mm. Opens. Ano yung gusto niyong ikwento ko? Yung tungkol sa tumalon na babae sa doon. Sige. Wait lang! 1.5 years ago, di ba si Tita Nyong Bia nandito namamaga? Sinugod ni Daddy sa ospital. Di naman kita nakita basang-basa ka eh. Okay, ganito. Dinala ni Daddy si Tita Bia magang-maga sa ospital. Siya yun? Oo. Kaya nga, dialysis na siya ngayon. Tapos, Nahulog babae. nagpapagawa si Daddy ng apartment kay Tito Daniel. Doon na yun sa ilalim. Bilalim ng tulay. Fishing. Tapos, may bibiling kaming materialis dito sa Mountain View. Nang bigla-bigla, may nakita si Daddy, dalawang babae magkasunod, naghahabulan. Yung babaeng unang dumating sa tulay, si Daddy naman nandoon sa bandang gitna ng tulay. Dire-diretso yung babae. Sumamparon sa railing nung tulay. Saka tumalon, dire-diretso. So walang nakapigil sa kanya. Tapos yung kaibigan niya, ayun, umiiyak sa may tinitingnan siya dun sa baba. Sa harap ni Daddy tumalon yung babaeng nauna. Ang ginawa ni Daddy, sinenterstand yung motor. Tapos si Tito Daniel, ganun din, nag-stand din ang motor. Kaya lang yung motor niya, kasi nga luma, natumba. Bumalandra sa kalsada. Kaya ayun, inayos niya yung parada ng motor niya. Si Daddy, dire-diretso na. Wala na akong pakialam kay Tito Daniel. Diretso na akong, sumipat na ako kung saan ako bababa. Pagkatalon, segundo lang, diretso na ako bumaba ng tulay. Naghanap ako kung saan Kaya ako pala pwede ganito bumaba. pa amoy. Hindi po. Iba pa to. Para mayaman sa kwento si Daddy. Tapos ayun, bumaba na si Daddy, nandun na sa ilog. Paano ka nakababa? Ano pa nga doon? Meron yan doon sa yung mga gilid ng Hindi ka ilog. tumalon? Meron doon mga bahay, di ba? Sa gilid may tulay na bakal at kinakalawang. O doon Hindi ka tumalon? hindi ba ako tatalon? Di ba? Bumaba si Daddy doon sa tulay. Umilalim si Daddy doon sa mga poste ng tulay na bakal. Hanggang sa makababa si Daddy doon sa ilalim ng tulay. Tapos may mga batang namumulot ng basura doon sa ilalim. Yun ang humila doon sa babae para madala yung bata sa batang babaeng tumalon doon sa gitna, pero batong porsyon. Tapos andun na si Daddy, binuhat na ni Daddy yung babae, katulong yung bata, nandun siya humahawak sa paa. Gintanto mo? Oo, napakarami nang nanunood sa amin noon, ang dami ng tao doon sa tulay. Chismosa? Oo, ang dami ng chismosa noon. Tapos mga chismosa, ayun, tumawag na ng ambulansya. Tapos si Daddy naman, di buhat-buhat na. Maraming water lily noon. Dami pala ka. Doon, binuhat na ni Daddy. Doon doon sa kilikili, hawak na hawak. Ganito binuhat ni Daddy. Ganyan. Tapos yung bata, doon sa paa. Tapos ayun na, gumilid na kami. Tapos, Nadala na rin natin sa gilid ng pampang. Si Tito Daniel naman sakto bumaba na. Kaming dalawa na ni Tito Daniel yung nagsampa ng babae doon sa tulay na bakal, yung daanan ng tao.
Tapos may dalawang lalaking nun tumulong sa amin para si Daddy at si Tito Daniel ang nagbuhat ng babae. May dalawang lalaking sumalo doon sa may... Nakalibing na. Hindi po, buhay pa po yun. Tapos, nandun na. Pagdating ng kala ni Daddy at ni Tito Daniel, ang bubuhat, 4 na kaming magbubuhat. Hindi na tumulong yung dalawang lalaking si Tito Daniel pa rin at si Daddy pa rin ang nagbuhat. Hanggang doon makarating sa gilid ng tulay. Pagdating doon sa may tulay, walang nangingialam. Yung mga rescue operation na may dalang ambulansya, sila na dapat ang authority. Hindi pa rin. Si Daddy at Tito Daniel pa rin ang nagsampa ng pasyente sa stretcher. Sila na dapat ang authorized nun eh. Share na lang kayo. Kaya ayun, nandun na. Nandun na, naidala na nila sa Hindi, kaysa yun na lang pala. Hindi mo hospital. kinamusta? Etong twist nun. Si Ate Mimi ka? Sa'yo lang yan. Ito yung pinaka-twist ng kwento. Di ba si Tita Bia dinala ni Daddy sa ospital? Oh, si Tita Bia at yung niligtas ni Daddy na babae na tumalon sa tulay, nagkatabi yun sa kama. Oh. Tapos one time, bumisita si Daddy sa ospital, sa Tala. Ano sinabi ng babae yung nagbisita kay sa kanya? Ang sinabi, wala kasi nga natutulog siya nung time na yun eh. Ang nakausap ko yung magulang na sabi nga niya, matalino yung anak niya. Kaya lang pagka nai-stress, ayun, laging suicidal, gusto lagi magpakamatay. Pero matalino daw yung diagnose yung batang babae ng may sa pag-iisip. Pag natitrigger, pagka sobrang saya, sobrang lungkot, lahat ng sobra nai-stress siya, ganun lagi napupunta, gusto lagi magpakamatay. Na hindi po dapat, mali po yun. Paano ka? Tapos si Tita mong Bia, imbis na yung dialysis niya yung butas na dito, binutasan niya dito si Tita mong Bia, oh. Dito, yung butas dito yan. Tapos dito, binutasan dito yan para sasalinan ng dugo. Tapos dito, lahat yan, may tubo yan dyan. Para dyan isasalin yung dugo. Ngayon, si Tita Bia, imbis na mag-alala sa sarili niya, alam mo ba kung ano ginawa ni Tita mong Bia? Chismis yung inuna, sabi niya sa akin, no? Boy! Ito yung batang tumalon na niligtas mo. Oh. Si Ibia, masigla yung pagka chismis ang usapan Ano yung itsura? nung batang babae. May bali daw dito sa balakang. Hindi ko na po alam kung ano nang nangyari. Pero nagpasalamat naman yung nanay sa akin. Ayun na po ang tapos ng kwento. Ayan, si Tita Mumbia, hanggang ngayon, buhay pa. Kung hindi siya naisugod ni Daddy sa ospital, mamamatay siya kasi magang-maga na. May video pa si Daddy nun. Ayaw niya pang magpadala sa ospital. Patingin! Ano yun? Tapos, ayun, yung babae, wala na. Hindi na nasundan kung ano yung nasa na yun ngayon. Hindi ko na alam. Yung... Asan yung video? Yung buwan na yun, 2 buhay ang nailigtas ni Daddy. Ngayon, buhay pa naman yung... Ewan ko lang yung isa kasi di naman natin kilala. Si Ibia, nandyan, buhay. Malakas ang boses pagka chismisan. Bye! Asan yung video? Sige na, okay na yun.